252,933 bola ng basketball 1,550 beses. Naway manalo ka. Walang mobile payment ang binata. Nakalimutan kong 2-0-1-0 na ito. Sa buhay na ito, hindi ko na palalagpasin ang anumang pagkakataon. Mananalo ako. Talagang bumalik ako noong 2-0-1-0. Kung maibabalik ang lahat, sa buhay na ito, hindi ko napapayagang may ibang tao na apakan ako. Kung walang pagbabago, makikita ko na si Lu. Ang aking ex-girlfriend na si Sun Chuhan. Why, hindi ba't ito ang ex-boyfriend ni Chuhan? Sumakay ng is-bike para dumalo sa reunion. Kigang, huwag kang ganyan. Matagal na kitang hindi nakikita, Leroy. Nga, kaya nandito ako para saksihan ang inyong pagmamahalan. Anong ibig mong sabihin? Ang pinakamurang Porsche ay second hand pa rin. Hindi mo mapapansin, mukhang mahilig ka talaga sa second hand. Leroy, anong ibig mong sabihin? Magtatanong ako sa iyo ng isang bagay. Gusto mo bang tumawa sa likod ng aking electric scooter? Nandito pa rin ako, umiiyak sa loob ng Porsche ni Kigang. Syempre pipiliin ko ang Porsche. Salamat sa iyong pagiging tapat. Sana hindi ka magsisi. Sandali, sinabi niya kanina na pangalawang kamay. Sinasabi mo ba sa akin kung nakipag-ugnayan ka ba talaga sa kanya o hindi? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Noong kasama kita, buong puso kong inamin. Ngayong gabi ay simula pa lang. Ang tawa noong nakaraan ay dapat palitan ng iyak ngayon. Mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin, sa iyo, ako'y unang beses. Huwag ka nang umiyak, bukas bibilhan kita ng Chanel. Pinakamagaling talaga ang asawa ko. Naglalaro ka pa rin sa kaiksinwang, ang baduy mo. Sigurado akong mananalo ang Spain ngayong taon. Tingnan mo ang bago kong cellphone, Yikif Desire. Nakapag 1,000 na ang followers ko sa Weibo. Ha? Ikaw at si Sun Chuhan. Matagal na kayong nag-break. Siya ba ang nagpaalam sa'yo? Pinili niya ang Porsche, binigay ko na lang. Maghintay ka lang, balang araw, magiging parang damuhan si Kigang sa ulo. Ipapahayag ko na, kami ni Chuhan ay magkasama na. Talagang sobrang sabik niya. Alam mo ba kung anong ibinigay ng pulubing ito kay Chuhan, isang bag na tatak na walang kwenta na nagkakahalaga ng 3,000. Ang buwan ng sahod ko ay 3,700 at sa tingin ko, hindi nakakahiya ang intensyon na ito. Itong relo ko ay sapat na para kumita ka ng 10 taon. Kung ganun ang sasabihin mo, talagang hindi ko kayang makipagkumpetensya. Tingnan mo, nagsimula ng mangarap ang pulubi, talagang walang pag-asa. Huwag mo silang pansinin. Gusto mo bang sabay tayong makasaksi ng milagro? 22-33-01. Diyos ko, lahat ba ay tama? Numero 15, dapat 15 ito. Tama, unang gantimpala, 5 milyon. Mali ang nakita mo. Paano ako magkakamali? 01, 22, 24, 25, 20, 33. Asul na bola 15. 23, tingnan mong mabuti. 50 beses, 250 milyon. Leroy, hindi ka pa nagigising, huwag masyadong mangarap tungkol sa pagpanalo. Totoo ngang nananaginip ako tungkol sa isang taong pumili ng Porsche. Hindi mo nga ako kayang buhayin, gusto mo pa ng mas maganda. Campus Beauty Yao, gusto mo bang makipag-date sa akin? CJ, ito ang ambag namin ni Siksuan. Anong karapatan niya? Tapos na ba ang palabas? Gusto mo bang sumakay sa e-bike ko? 2 milyong gari ang nakasakay sa electric scooter. Leroy. Leroy, kailan ba kayo ni Yao Siksuan nagsimula magkaugnayan? Ilang araw pa lang kaming hiwalay. Hiwalay na tayo, sino man kasama ko, kailangan ko bang i-report sa'yo? Guro Sun, sobra ka ng malayo ang nasasakupan mo, ha? Kumikita lang siya ng 37, isang buwan, hindi ka man lang makakabili ng bahay sa Haizhou kung kasama mo siya magpakailan pa man. Sino ang nagsabing hindi niya kayang bumili? Si Leroy nanalo ng malaking premyo, pwedeng-pwede na siyang mamili ng bahay sa Haizhou ngayon. Nanalo siya talaga. Tara na. Alaynan. Leroy, pasensya na, si Kigang ang nag-udyok sa akin gamit ang pera, nalito ako sa sandaling iyon. Ikaw pa rin ang mahal ko sa puso ko, malinis ang relasyon ko sa kanya. Anong pipiliin mo, ang S-bike ko o ang Porsche ni Kigang? Pipiliin ko ang S-bike, pipiliin kita.
Pasensya na, may nakaupo na sa likuran. Mas mabuti pang umiyak ka sa Porsche mo. Sakay na sa aking paboritong motor. Tanga, hiwalay na tayo, ibalik mo lahat ng mga gamit na ibinigay ko. Ginoo, magdeposito tayo sa aming bangko. May magandang interes ang bangko namin. Pinakamataas na interes, komprehensibong serbisyo sa pamumuhunan at may 7/24 na personal na tagapayo. Sino ang makakagawa niyan? Ako, lahat kami kaya namin. Talagang bata at magaling si Ginoo Lee. Salamat po, pakiusap, tulungan niyo akong ihanda ang mga ito. Walang problema, ito ang Black Gold Credit Card na inihanda ko ng maaga. Ilagay mo ito ng maayos. Ang pribadong tagapayo ay ayusin ko para sa iyo ang pinakamahusay. Ito si Manager Chen Qinglian, ang iyong pribadong tagapayo, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo para sa iyong serbisyo. Ginoong Lee, magandang araw. Ako si Chen Qinglian, ikinagagala kong maglingkod sa iyo. Masaya akong makilala ka, naway maganda ang ating pagtutulungan. Naway maganda ang ating pagtutulungan. Nahanap na ang author FV, ang may akda ng Celestial. Ito ay isang gintong pagkakataon. Guru Zhang, pirmahan mo na, wala nang mas mataas na presyo dito. Nais talaga naming paunlarin ang mga katawang astronomical. Naiintindihan ko, pero sayang para itong anak ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin ang anak mo. Kapag pumirma ka, sabay-sabay tayong magdiwang, naway maging masaya ang ating pakikipagtulungan. Ay! Guru Zhang, sandali lang. Interesado rin ako sa karapatan ng mga katawang astronomical. Gusto mo bang marinig ang alok ko? Bakit, kaya mo ring magbigay ng 100,000? Maglalabas ako ng doble. Ikaw? 200,000. Guru Zhang, huwag kang maniwala sa kanya. Sa panahon ngayon, napakaraming manloloko, kaya niya bang magbigay ng 200,000? Kami sa Kaila Film and Television ay isang lehitimong kumpanya. Ano ang maibibigay niya sa iyo bilang garantiya? Nakalimutan ko, wala pang wechat sa oras na ito. Guru Zhang, nagmamadali ako sa eroplano. Kung hindi ka pipirma, aalis na ako ngayon din. Guru Zhang. Ako si Chen Qinglian, isang senior financial manager ng Yu Bank. Narito ang aking business card. Si Ginoong Lirui ang pinakamataas na na kliyente ng aming bangko. Maaari kong garantiya ang kanyang kakayahang pinansyal. Gamit ang kredibilidad ng Yu Bank. Business card, 10 piso bawat kahon, totoo itong ginto at pila. Ginoong Lee, ipakita mo kay Guru Zhang ang iyong card. Oh, CJ. Ito ang black card ng American Express Centurion, walang limitasyon sa overdraft. Ngayon, duda ka pa rin ba sa kakayahan ni Ginoo Lee? Pwede na ba tayong pumirma ngayon? Ako na, pipirma ako sa'yo. Hindi ko inasahan na ganito kadali makuha ang karapatan sa heavenly bodies. Ate Chen, anong nangyayari sa'yo? Ayos lang, lumalala lang ang sakit ko. Hindi maganda ang tiyan ko. Ate Chen, pasensya na talaga, halos mapakain kita ng sobra. Ayos lang, kumain ka lang ng kaunti. Noong nagsimula akong magtrabaho, palagi akong abala kaya halos hindi na nakakain buong araw, kaya nagkaroon ako ng ganitong sakit. Kaya kailangan kitang gantihan ng bongga. Kung hindi ikaw, hindi magiging ganito kadali ang pagbili ng copyright. Sige, sabihin mo na, bata ka pa, marami ka ng ari-arian, ano ang plano mo sa susunod? Ikaw ang financial manager, sa tingin mo, anong gagawin ko? Sa dami ng account na binuksan mo ngayon, sigurado ako na gusto mong mag-invest sa financial speculation. Malaki ang pera mo, talagang mabilis mapalago ang yaman sa speculation. Pero kailangan kitang paalalahanan, okay lang ang stock speculation, pero sobrang delikado ang futures trading. Kung wala kang tiwala, mas mabuting huwag mo nang subukan. Salamat sa paalala, magiging maingat ako. Pero balak kong mamuhunan sa real estate. Mamuhunan sa mga ari-arian, mababa ang panganib at mataas ang kita, mas matatag kaysa sa mga stocks at future. Talaga namang may mata ka sa mga bagay na ito. Sobra naman, balak kong bumili ng regalo para sa kaibigan, tulungan mo akong pumili. Kaibigang babae ba? Kaibigang babae, halos katulad ng katawan mo at kasing ganda mo rin. Ngayon, susundin ko ang sinasabi mo, kung ano ang sabihin mo, iyon na.
Leroy. Sino yung batang yun na nagbalik sa'yo, kliyente, haha, love triangle. Beijing, ano bang pakialam mo dyan, hindi ka naman asawa ko. Halos 10,000 na ang halaga niyan, binili niya para sa'yo. Shen King Lian, ang galing mo talaga, gamit ang kahit anong paraan para sa resulta, ano. Ikaw ang bahala dyan. Masyadong mahal ang regalo, hindi ko tatanggapin. Babalik ko bukas. Pasasalamat ito at investment ko rin sa kakayahan mo. Marami pang oportunidad sa hinaharap. Siksuan, naghihintay ka na ba sa boyfriend mo? Huwag kang magpapaniwala dyan, kaibigan lang tayo. Ginoong Yao, matagal na kitang hindi nakikita, imbitahan kitang kumain. Ginoong Zhu, may kaibigan akong inaaya. Ginoong Zhou. Ginoong Yao, imbitahan kitang kumain ng seafood, pagkatapos, samahan mo kaming pumunta sa isang pribadong auction. Siguradong may magugustuhan ka dyan. Kung gusto ng girlfriend ko ng isang bagay, hindi na kailangang mag-abala pa kayo. Pasensya na, Suan. Natapos na ako dito. Tulad na nakikita mo, Zhu Xiao, talaga namang hindi ako makaalis dito. Huwag na nating pag-usapan ang auction mamaya gabi. Huwag naman, kailangan pa rin nating pumunta. Pero lahat ng bagay pagkatapos kumain na tayo. Sige, kain muna tayo, magkita na lang tayo mamaya ng gabi, Zhu Xiao. Sino siya? Talaga bang nandito ka? Hindi kita tinatanggihan, pare, pero kaya mo bang bumili ng isang frame para sa mga painting dito? Ikaw? Kung kaya kong bumili o hindi, hindi na iyon mahalaga, di ba, Din? Will? Siyempre, si Emily Lee ang pinakaginagalang na SAF black card namin dito sa Guangdong. Ah, Ginoong Gu, ito. Zhou Xiao, sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako? Hindi ko kayang gawin iyon. Sige, magpatuloy kayo, may iba pa akong gagawin. Maging maingat ka kay Zhao Yunhao, maliit ang isip niya, baka maghiganti siya. Salamat sa paalala, Ginoong Gu. Pero sa tingin ko, madilim ang kanyang kapalaran, malapit na siyang mapahamak. Susunod na bagay ang maagang gawa ni Zhang Daqian. Yun Shan Tu. Chanjiang Huiyu. Pinagsamang auction, nagsisimula sa 350,000. 350,000. Ang mga kopya ay hindi ba mga peking pintura, sinong bibili niyan? May lihim dito. Anong lihim, hindi naman ganyan ang paraan para magpanggap. Sige, magpusta tayo, kung sakaling makakuha ako ng magandang deal, kailangan mong tuparin ang isang hiling ko. Anong gusto mo? Gusto ko lang na mapanood ang magandang palabas. 350,000 na ibenta. Nakuha na ang tunay na likha ni Tang Buhu. Oy, dumating na ang malaking mamimili, hawak ang iyong pamana, pupunta ka ba kay Ginoong Jin para sa pagsusuri? Ginoong Jin, maaaring kailanganin ko ang tulong ninyo. Malinaw na ito ay isang peking, ano pang silbi ng pagtingin ko dito? May mga lihim dito, Ginoong Jin. Baka ito ay... Ginoong Jin, may problema ba sa painting na ito? Boss Ma, siguro tayo noon, nagkamali tayo ng tingin, may mas malalim pang kwento sa likod nitong painting. Dalhin mo ang aking toolbox. Hindi ito pwedeng mangyari. Tingnan mo ang mga selyo na ito, Liang Qingbiao, Wu Qizen, Prinsipe Gong, at Zhang Daqian. Ito ang tunay na likha ni Tang Buhu, ang Spring River Flower Moon. Tunay na likha ni Tang Buhu. Hindi pwedeng, Master Jin, sigurado kang nagkamali ka, paano magiging tunay na likha ito? Xiao Zhu, tinatanong mo ba ang aking propesyon, o tinuturuan mo ako kung paano gawin? Nakuha niya ito. Bata, ang swerte mo 350,000, tumama ng ilang milyon, nakakainggit. Swerte, swerte. Congratulations, congratulations. Ginoong Li, ako si Liu Heng. Mahilig sa koleksyon, pero kulang ako ng obra ni Tang Buhu. Ang kwentong ito, 40 milyon, ibigay mo sa akin. 40 milyon. Dahil nagtanong na si Ginoong Liu, kailangan kong bigyan ng halaga ito. Hindi kailangan ng 40 milyon, ayon sa presyo ni Ginoong Jin, 35 milyon. Ayos, kaibigan ni Ginoong Li, kaibigan ko na, itong utang na loob, itatago ko. Ang magandang palabas ng Greenfield Culture, nagsisimula pa lang. Sumakay sa aking paboritong motorsiklo. Tigil, ito ay e-bike, hindi motorsiklo, at ang bilis ay umabot na sa langit.
Hahaha, ganito lang, palitan mo ako, huminto. Sakay ka, ipapakita ko sa'yo. Aalis na. Ngayon, iniisip mo pa rin ba na tanga ako? Ikaw, hindi ako, ikaw ang tanga. Yung pustahan, tuloy pa ba? Sinasabi ko, ang salita ko ay salita, anong hiling, sabihin mo. Sumakit ang balikat ko, masahehin mo ako. Ganoon lang. Ano pa bang gusto mo, akala mo ba may iba pa akong hiling? Huwag kang magreklamo ng sakit. Liksat, komportable, ito na. Magpakatibay ka lang. Magaling ang kamay mo, pwede ba kitang subukan din? Magsasawa ka ba? Uy, si Yao Yao, sino itong batang ito? Tita Liu, kaibigan ko po siya, pupunta na ako sa taas. Malapit nang matapos ang bakasyon. Oras na para magsimula ang palabas. October 20, October 21, October 22, October 23, October 24, October 25. Ang unang perang kinita, ito ay para sa buhay. Zhu Yunhao, ang pera para sa iyong buhay, nakalaan na ako. Ang pangalawang pera ay para sa pagtatanim. Jin Gong Technology, Jin Kangwei, Fiction Integration, Core Real Estate. Sana hindi ako nagkakamali sa tatlong stock na ito. Ang ikatlong bahagi ay para sa kasiyahan at seguridad. Kumita ng hindi gumagastos, hindi ba't dapat ito'y para sa iba? May mga bagay na hindi ko maipaliwanag pero may kaunting inaasahan pa. Ginoong Lee, sa auction ni Boss Ma, ikaw ay isang alamat na sa loob ng industriya ngayon. Sinasabi nilang ikaw ay may natatanging pananaw at ang Master Jin ay walang tigil sa papuri. Swerte lang. Ginoong Gu, handa na ba ang sandata na kailangan ko? Lixian, Leroy, ang mga account sa Meigu at Hong Kong dapat ay bukas na lahat bukas ng umaga. Ngunit ayon sa iyong prioridad, ang account sa Swiss Bank at ang kaugnay na PayPal ay na-activate na. At ang unang deposito ng Meiyuan ay nailagay na ayon sa iyong kahilingan. Magandang trabaho, King Lianjai, ang computer. Ito ay isang trading platform, hindi ko pa ito nakita. Bitcoin trading platform, meant to go. Bitcoin, yung virtual na cryptocurrency. Narinig ko na banggitin ito ng mga katrabaho, parang barya sa video game. Ngayon, ito ay barya ng laro. Sa lalong madaling panahon, ito ay ginto, mga armas, at hinaharap. Ate King Lian, pagkatiwalaan mo ako ng isang beses, gamitin ang iyong ekstrang pera, bumili ng ilan at kalimutan ito. $1,000,000, ganun na lang ang itinaya. Knockdog 0 obet. Glitort 12,701. Si 700 TF, 18 ulo ng baka, petit. Sino ang gumawa nito? Ikaw ba, troll, o dwarf dikit 161205, 13710, 1.2 XC. Bet. Glitort 12,741, hindi ba dapat pahinugin ang presyo sa puntong ito? Isi, Hisham 161210, 63710, 1.2 15, 1,000, Bet. Glitort 12,741, 1.7700 dwarf. Hindi ako, kakagising ko lang. Si 18,13710 son 12,905, 905, 16 na 1.2 siyam 6 isas to 10. Bet. Glitort 12,700 1.2 multo. Ipinapakita ng teknikal na pagsusuri na ito ay isang solong account na patuloy na bumibili ng malaki. 12,700 1.3 10 oras 1.170. Bet. Glitort 12,700 SH 700 ang paraan. Napaka-brutal. Isi, 12,700 1.2 1.37 Tao, nawasak ang aming plano. Sino ang nag-leak ng kontrol sa plano? Bangkay, nasubaybayan ang ihi ng mamimili hunter. Ang gi ay dumaan sa maraming jump. Bangkay, ang huling pinagmulan ay tumuturo sa silangang Asya. Hindi matukoy ang tiyak na bansa. Ang pondo ay nagmula sa isang anonymous na account sa Switzerland. Bangkay, hunter.
0000 manghuli, pumasok siya sa aming puok ng panghuli. Bangkay, nais ba niyang agawin ang aming mga tupa, o nais maging bagong manghuli? Natapos na, gaano karami ang binili mo? Sapat na, ngunit hindi sapat upang matuyot ang pondong ito. Ang pag-ubos ng lahat ay ang pinakabud na hakbang. Hunter, manghuhuli, bakit siya tinawag ng ganitong pangalan? Leroy, Dick, ang abbreviation ng Hunter at Dick din. Ang galing, hindi ba? Kaya, talagang nanghuli ka. Betliort 1270000 13700 ano sa tingin mo? 13700 127 6000000 125 1.1.170 1,000 at 60. Mga high-end na kondominium, villa, bahay sa tabi ng subway, malapit sa paaralan, bayad ng buo, 5% diskwento. Interesado ka bang tingnan? Salamat, anong kakainin natin ngayong tanghalian? Kahit ano, ayos lang sa akin. Kinansela ang plano, kailangan na nating bumili ng bahay muna. Hindi pa tapos ang mga pasilidad dito, sigurado ka ba? Sigurado ka bang bibilhin ito? Sigurado, ito ay parang ginto na nakuha ng libre. Ang halaga nito ay mahigit sa 10,000, may malaking kliyente na darating. Ang gitnang unit ng Building 6, ang silid sa silangan sa ikatlong at ikaapat na palapag ay maganda. Magandang araw, ako si Bailan, ang inyong ahente sa pagbebenta. Gusto bang tumingin ng bahay, ipapaliwanag ko ng detalyado. Kaya kung bilhin iyon, siya ang bibili. Nandyan pa ba ang gitnang unit ng Building 6, ang silid sa silangan sa ikatlong at ikaapat na palapag? Ang silid sa silangan sa ikatlong palapag ng Building 6 ay na-reserve na. Nandyan pa ang silid sa silangan ng ika-4 na palapag. Bukod dito, ang silid sa kanluran ng ikalawang palapag at ikalimang palapag ng parehong gusali ay malapit sa silid sa silangan ng ika-4 na palapag. Sa labas, tingnan mo ang posisyon ng gusali 8 sa modelo, pakisabi rin sa akin ang tungkol sa layout ng sulok na iyon. Maserati. Sobrang malas ngayon, wala ni isang kliyente na may 4 na gulong. Isa lang ang may bisikleta. Baby, tingnan mo kung aling unit ang gusto mo, pumili ka lang ngayon. Leroy. Shoo, ang galing. Sabi ko, ang familiar ng electric scooter sa labas, at totoo, ikaw pala yun. Kahapon nakakuha ka ng maliit na kita, ngayon bibili ka na ng bahay. Hindi mo ginagastos ang kinita, iniipon mo para sa panganganak. 3,500,000, malaki ba yun? Hindi pa nga kasya sa isang buwan na kita ng bahay namin. Mahal, tignan mo, parang mayaman ba siya? Sino ba namang may pera ang sumasakay sa electric scooter? Tama, sumakay sa electric scooter para magtingin ng bahay, ang weird naman. Leroy, itong dalawang ito ay mga kaibigan mo. Hindi ko sila kilala. King Lian, samahan mo ako at tingnan pa ang lugar na ito. Sige, gaano katagal mo gustong tumingin ay okay lang. Pasensya na, Shenjai. Kailangan magbigay ng respeto sa mga lalaki sa labas, pero huwag nang maulit. Binawi ko ang sinabi ko dati. Ang komunidad na ito ay may malaking potensyal sa pagtaas ng halaga. Kaya, ang espasyo para sa pagtaas ng halaga dito ay mas malaki kumpara sa ibang lugar. Ang boss ko. Miss Bailan, pakigawa ng quotation. Sinasabi mo bang quotation? Para sa 127 square meter na bahay. Binabati si Ginoong Zhao at si Miss Wang sa pag-sign ng Villano. 7, nabayaran ng buo. Ate Chen, sa mga ari-arian ko sa inyong bangko, gaano kalaking loan ang maaari kong makuha? Ang iyong deposito at cash flow ay maaaring mag-apply ng hanggang 80 milyong credit limit. 80 milyon. Ganda, hindi mo pa rin naiisip, sumunod ka sa kanya. Kailangan lang natin magkasya sa maliit na pugad na ito. Kasama ko, bukas makakapaglipat na tayo sa 300 metrong villa. Mangyaring magpakita ng respeto. Ang respeto ay dapat na nagmumula sa isa't isa, bigyan mo ako ng pagkakataon at tiyak na igagalang kita. Zhao Yunhao, natatakpan mo ang liwanag ko. Ikaw, Aisha, halika dito. Kayo na nag-aangking mataas na uri ng mga ari-arian, kahit sino ba ay pwedeng bumili. Para sa kapakanan ng lahat ng may-ari, hinihiling ko na suriin ninyo ang kanyang kwalifikasyon sa pagbili. Ginoong Zhao, hindi ito alinsunod sa mga patakaran. Patakaran, ang 10 milyong order ko, iyon ang patakaran. Ginoong Li, ito ang aming manager Yuan. Mahal na kaibigan, ang swerte naman, ikaw ba ang bumibili ng bahay? Kaibigan ko, si Leroy. Manager, di ba, dumating ka sa tamang oras? Manager Kumae, di ba, dumating ka sa tamang oras? Ginoong ito, ano ang ginagawa mo? Humiling si Ginoong Zhou na hindi natin maibenta ang bahay kay Ginoong Li. Kung hindi, bawiin niya ang kanyang reservation sa villa. Ginoong Zhou, ang aming kumpanya ay pantay-pantay sa lahat ng mga kliyenteng sumusunod sa regulasyon. Pantay-pantay, sige, pag-usapan natin.
Ang kanyang order, aabot lang ng 2 milyon, di ba? Hindi mo ba kayang bilangin kung sino ang mas mabigat? Kung ako naman, mas malaki ang ibabayad ko, pwede rin bang magbigay ng mga hinihingi? Hahaha, pwede, basta kayang bayaran mo. Manager Yuan, nakita ko na ang proyektong ito, maganda ang lokasyon, disenyo at plano. Kaya, bala kong bilhin. Ang Zone J, Building 3 at Building 5, lahat ng unit na hindi pa nabenta. Sinasabi mo, ang buong 2 gusali, lahat ng hindi nabentang. 28 unit, isang beses na pagbili. Lahat. Hahaha, ay nako, hindi ko na kaya. Leroy, bago ka magyabang, pwede bang magbilang ka muna? Kamakailan lang, kumita ka ng mahigit 3 milyon. Pero saan mo nakuha ang mahigit 2 milyong natira? Ginooli, malaki ang iyong biro. Baka mas maganda kung tingnan muna natin ang detalye ng unit. Hindi ako naniniwala kay Yuan, sigurado kang maniwala kayo sa bangko nyo. Si Ginooli Rui ay isang AFE na may Supreme Black Card mula sa aming pangunahing bangko sa Guangdong. Ang kabuang kredito na ibinigay sa kanya ay 80 milyong renminbi. Black Card na may kredito na 80 milyon. Ginooli, seryoso ba kayo sa sinabi nyo tungkol sa 2 unit na iyon? Itong 2 gusali, lahat ng hindi nabentang unit, kukunin ko lahat. 2 gusali, 28 unit, kabuang halaga ay halos 6 na milyon. Equal principal and interest, ang kabuang halaga ng pagbabayad ay mga 7 milyon at 852,000. Kabilang dito ang interest na 3 milyon at 742,000. Buwanang bayad ay 21,828 piso. Sobrang daming interest. Ang kanyang pondo hindi dapat magkaproblema. Ginoong Lee, sa totoo lang, ang 28 unit ay medyo marami. Kung bibili ka ng kaunti, mas mababawasan ang pressure. Buwan-buwan ay ganito lang kaliit. 21,000, kaliit lang. Walang problema sa kontrata, pumirma ka na. Tama, si Miss Bailan ang unang humarap sa akin, napakabuti ng serbisyo. Salamat, Ginoong Lee. Ang account sa Megalit na-activate na. Maaari nang mag-operate ngayong gabi. Ikaw ang unang baril ng mga muling isinilang, Greenfield Culture, di ba? Hati. 381. Carl, narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Greenfield Culture na kailangan mo. Magtatag ng shell company. Magsinungaling ng kontrata. Pagsisinungaling ng ebidensya ng kita. Kumpleto na. Maaari na tayong kumilos. Simula ng pagsusulat ng report sa short selling. Ipaalam din sa aming kasosyo sa Yansaw. Si Ginoong Yang. Ipaghanda siya. Bukas. Nagsimula na ang pangangaso. May market value na mahigit 700 milyong dolyar. May halos 20% na bahagi ang pamilyang Zhu. Ang yaman ay talagang nasa paligid ng 1 bilyong pres. Talaga bang gusto mong ay short siya? Hindi ito tungkol sa pag-short. Kasalukuyan itong isinasagawa, mula sa 1 bilyong yaman hanggang sa utang na 1 bilyon. Minsan ilang araw na kalakalan lang ang kailangan. Malaki ang panganib sa pag-short. Kung ang presyo ng stock ay hindi bumaba kundi tumaas, siguradong babagsak ito. At talagang babagsak ng malubha. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pumatay ng Diyos? Pumatay ng badha. Nagsimula na ang trading. Ngayon, naghihintay na lang sa mga kaibigan. Natulungan akong ibaba ang presyo. 2 milyong dolyar na ang hiniram mo kung hindi bumagsak ang presyo ng stock. Kailangan ng mas maraming kaibigan para magtulungan na naman. Ginoong Yang, may sitwasyon. Sabihin mo, nagkaroon ng abnormal na paggalaw sa Greenfield ng magbukas. May lumabas na isang short sale na 400,000 shares. Nabumagsak ang presyo ng stock mula $32.7 diretso sa $30.22. Aling institusyon ang gumawa nito, may leak ba ng impormasyon? Hindi ito katulad ng karaniwang dispersed orders ng mga institusyon. Parang, isang matapang na retail investor. Ipagpatuloy ang orihinal na plano, dahan-dahang bumuo ng short position, huwag magdulot ng gulo sa merkado. Kultura ng Greenfield, Zhu Yunhao. Tapos na ang inyong kasiyahan. At ang aking pagpatay nagsisimula pa lang. Kultura ng Greenfield, panimula lang. Ang totoong kasiyahan, ngayon magsisimula pa lang. Ganfeng, tataas ng 3,767% sa susunod na 10 taon. Bili na. Yamaton, tataas ng 2,121% sa susunod na 10 taon. Bili na. Noong Oktubre 6, 2010, lagi kong nararamdaman na may malaking balita pa akong hindi alam. Naalala ko na, ang Instagram ngayon ay inilunsad na. 2 taon mula ngayon, binili ito ng Facebook sa halagang 1 bilyong dolyar. Hindi lang ito isang pamumuhunan, ito ay pagpasok sa Silicon Valley. Isang gintong tiket para kumonekta sa pandaigdigang ekosistema ng internet.
Sa Oktubre 7, huling araw ng mahabang bakasyon, kailangan nang i-upgrade ang kagamitan. Telepono, kailangan ng palitan ng smart. Sasakyan, kailangan ding palitan. Bahay, kailangan ding palitan. Sa pamimili, kailangan may kasama na may alam. Hello, anong nangyari? Kain tayo ng masarap na pagkain, samahan mo pa akong mamili ng ilang bagay. Mag-shopping, sige, kailan at saan? Yung mga binili ko ngayon, baka hindi ito regular na pag-shopping. Lirui, magandang umaga. Chenjai, tulungan mo naman ako. Kung magtatayo ako ng isang venture capital firm sa China, anong mga dokumento at proseso ang kailangan? Lirui, parang ang bilis mong magpatayo ng negosyo, hindi ba? Naniniwala si Tita Chen sa akin, hindi naghihintay ang oportunidad. Sige, karamihan sa mga kaklase ko ay nasa investment banking at venture capital. Tatanungin ko sila para sa iyo. Salamat. Habang mas malaki ang investment niya, mas malaki ang daloy ng pera, mas mataas din ang kita ng bangko namin. Bakit mas gusto ko pang maging stable at mabagal siya? Instagram ay unang hakbang lang. Silicon Valley, Venture Capital, Global Internet Landscape. Dumating na ako. Sabihin mo, Lidakwan, anong gusto mong bilhin ngayon? Una, bibili tayo ng cellphone. Panahon na para magretiro ang antigong ito. Anong mga cellphone ang gusto nyo tingnan? May partikular na modelo ba kayo? May Apple 4 ba? Meron, tunay na produkto mula sa Hong Kong, pero medyo mataas ang presyo. Paano naman ang pinakabagong Android phone? Tama ang pinuntahan nyo, kakadating lang ng A5 Desire kahapon, ang hari ng Android phone ngayong taon, mayroon itong. Kukunin ko ang dalawa. Magpapagawa rin ako ng dalawang instant card. Lahat ba? Hindi ka ba nakikipagnegosasyon? Hindi nakikipagnegosasyon sa murang bagay. Mamaya, bibili ka ng mahal, tutulungan kitang makipagnegosasyon. Mahal, anong mahal? Bumili ng sasakyan. Hawakan mo na. Sandali, sandali, anong ginagawa mo? Pasok ka, tingnan mo. Aba, ito ay Bentley. Anong masama sa Bentley? Tama nga, nakalimutan ko, ikaw ay mayaman. Tara na. Maganda ang modelong ito. Magandang araw, Ginoo at Ginang, interesado ba kayo sa modelong ito ng Mulsanni? Ito ay bagong labas ngayong taon. Top of the line, mayroon bang available na unit? May isang available na unit, kulay glacier white sa labas, at red-brown sa loob, Bentley. Ito na. Anong presyo? Presyo ng sasakyan ay 5.68 milyon, dagdag ang buwis sa pagbili, insurance, mga opsyonal na kagamitan at serbisyo sa pagkuha. Kabuang presyo ay humigit kumulang 6.28 milyon. Pirmahan na ang kontrata. CJ, ayos lang, narito ang free room ninyo. Paano ang pakiramdam na magmaneho ng sasakyang nagkakahalaga ng milyon? Ayos lang, ang malamig naman ng reaksyon mo. Ano pa? Sasakyan na hindi ko kailanman naisip na makakakuha ako sa nakaraang buhay. Ngayon ay totoo na. Bakit hindi ako ganoon ka-excited? Sabi mo dati may kailangan ka pang ayusin. Masyadong maliit ang apartment na tinitirhan ko ngayon, gusto kong umupa ng mas malaking bahay. Swerte, may bahay ang tito ko na bakante, gusto mo bang tingnan? Sige, tingnan natin. Bakit ganitong kagandang bahay ay bakante? Binili ni Tito para sa pinsan ko, pagkatapos ay agad siyang umalis para magtayo ng negosyo sa Linan. Hindi na siya nakabalik ng mahigit 2 taon. Sige, dito na tayo. Ikaw, hindi ka man lang magpirma ng kontrata. Basta nandito ka, ayos na ang kontrata. Kain na. Wow, ang bango. Maghugas ka ng kamay, maghugas muna. Kailangan nang pumasok sa trabaho. May milyon-milyong yaman, nagtatrabaho pa rin, syempre hindi para sa 3,700 na sweldo. Mauyuan advertising gibingling. Ang gusto ko, mabili ito. At, baguhin ng ilang tao sa kanilang kapalaran. Lirui, anong ginagawa mo dyan? Sa proyekto ng Disney, pinaalam na sa customer bago ang holiday, pero anong klaseng basura ang ginawa mo? Jungjae, sa meeting bago ang holiday, sinabi ni Ginoong Wang na pwedeng i-finalize ang design. Pero dati yon, ngayon na yon, sinasabi ng customer na hindi siya satisfied, kailangang i-rewrite mo. Sige, isusulat ko ulit. Yi Bingling. Naiwan ako dito, bahagi nito ay para sa pagbili ng kumpanya. Ang isa pang bahagi ay para sa iyo. Sa pagkakataong ito, ang iyong kapalaran hindi na magiging kawawa. Bago matapos ang araw, gusto kong makita ang binagong plano. Kung hindi pa rin masiyahan ang kliyente, bukas ay umalis ka na. Kahit na may dalang balahibo ng manok, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na dimensionality reduction attack. Ang malaking stock ng Jinggong Technology ngayon. Unang bumili ng 2,000. Lirui, pinapapunta ka ni Junjae sa opisina niya. Lirui, ang lakas ng loob mo, pinapagawa sa'yo na edit ang kopya ng kliyente. Nagmamasid ka habang nagtatrabaho. Paano mo nalaman? Personal na inaprubahan ng chairman, nag-install ng high-definition na surveillance camera sa buong kumpanya. Para mahuli ang mga katulad mo na umaabuso. Butterfly effect. Sa nakaraang buhay, iba ako, ngayon ako na.
Lirui, mahigit 1 taon ka nang nasa kumpanya, dapat ay alam mo ang mga patakaran ng kumpanya. Chairman, inaamin ko. Mali ang mag-trade ng stocks habang nagtatrabaho. Ano man ang parusa ng kumpanya, tatanggapin ko. Kung inaamin mo na, ayusin mo na ang mga bagay mo. Nais ko sanang manatili rito at unti-unting bilhin ang kumpanya mo, pero mukhang nagkaproblema na. Chairman, sigurado ka bang gusto mo akong tanggalin, hindi mo ba ito pag-iisipan muli? Kung bibigyan kita ng pagkakataon, magiging patas ba ito sa ibang mga kasamahan na masipag? CJ, naway magtagumpay ang kumpanya. Tagapangulo, kasalanan ko ang hindi maayos na pamamahala, ako na ang humihingi ng parusa. Sa buwang ito, babawasan ng kalahati ang performance. Kailangan ng ayusin ang kultura ng kumpanya. Ikaw ay Hollywood ng Hong Kong, ang kasaganaan ni Jin Yucheng. Lian King, ang espada ng langit at ang salamin ng mga bayani. Mga liriko ni Huang Weimin, tabako ni Lin Yutang, at ang maong ni Liang Shikyu. Anong kalokohan ang sinusulat dito, tama lang natanggalin siya. Kapag natuyo na ang tinta, ang tula ay magiging walang hanggan. Ngunit sa pagitan natin, ang tamang-tama, iyon ang walang hanggan. Bastos. Ruije, anong nangyari dito? Tinanggal ako. Bakit? Naghahanap ng paraan habang nagtatrabaho, nag-trade ng stocks, nahuli sa akto. Utos ng chairman mismo. Lirui, huwag ka munang umalis. Pinapapunta ka ng chairman sa kanyang opisina. Hindi na nga ako empleyado ng kumpanya, may karapatan pa ba siyang pakialaman ako? Magandang bagay yan, bilisan mo. Magandang bagay. Miss Ye, hinahanap mo ako. Medyo may pagkauniki ka pala. Kasi galing ako sa humanities, kung walang personalidad, mahirap makisabay. Hindi tulad ninyong mga nasa management, laging formal at mahigpit. Tungkol dito sa proposal, ano ang opinyon mo? Ngayon, halos pareho na ang mga produkto, hindi na nagkakalayo ang kalidad at teknolohiya. Kailangan talagang pagtuunan ng pansin ang kultura, lumikha ng pakiramdam. Bakit hindi ko noon napansin na napaka-talented mo? Siguro noon, mas mababa ang profile ko. Kaya, sa tingin mo, maganda ang pagkakagawa ng trabaho. Kaya makakapag-claim ka ng sahod ko nang walang alinlangan at gagawin ang sarili mong mga bagay. Ginoong Ye, tinanggap ko ang pagkakamali ko at tinanggap ko rin ang parusa. Wala nang iba, pupunta na ako sa GUC para mag-settle. Huminto ka. Mayroon ka bang ibang suhestyon? Nagbago ang isip ko. Hindi kita aalisin. Bumalik ka at magtrabaho. Pasensya na, kung gusto mo akong ipagawa, ayaw ko na. Lirui, kung aalis ka ngayon, maaari kong panagutin ka. Sige, ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Babalik ako sa trabaho. Hayaan mong mag-enjoy ka ng ilang araw. Kapag nabili ko na ang kumpanya, ako ang magiging chairman, ikaw ang magiging sekretarya ko. Tingnan natin kung sino ang mayabang. Bumibili ng goji berry sa edad na 25, mukhang gusto mong isipin ng buong kumpanya na mahina ang katawan ko. Sa loob ng isang araw, nahuli ng parehong tao, sa parehong bagay ng 2 beses. Baka hindi ko masyadong pinapansin ang chairman na ito. Chairman, nagkamali ako. Pakitanggal na lang ako. Chairman. Aalis na ba ako? Chairman, talagang hindi mo ako tatanggalin. Ang talento ko ba ay sapat na para mapawalang bisa ang lahat ng pagkakamali? Ito ay tungkol sa pera. Nakita niya ang account. Mahigit sa 6 na milyong posisyon, kumita ng higit sa 40,000 bawat araw. Ilipat lahat ng dokumento ni Lirui tungkol sa kanyang pagpasok sa trabaho. Galing sa maliit na bayan, magulang ay karaniwang manggagawa. Karaniwan ang marka sa kolehiyo, walang espesyal na ipinakita sa trabaho. Pero isang ordinaryong tao, paano nakakuha ng mahigit sa 6 na milyong sa stock? Paano nakakakuha ng higit sa 40,000 sa isang araw? Chairman, nagsusugal na naman si Lirui sa stock. Yung mahal na copy, kumusta ang feedback mula sa client? Customer, napaka-satisfied, at tinanong pa kung pwede bang mapanatili ang ganitong kalidad sa susunod. Kung may nagawa, dapat bigyan ng gantimpala. Dahil sa kanyang mahusay na dokumentasyon, kinilala ng kliyente. Simula ngayon, itatalaga siya bilang espesyal na pinuno ng proyektong mahal na mahal. Isang nakapag-iisang opisina. Ilalagay ito sa katabing kwarto ko. Lirui, ayusin mo ang mga bagay mo. Tingnan mo, sinabi ko na walang tao sa taas. Magkita-kita tayo muli, mga kaibigan. Ano ba yan, nag-ayos na ako ng opisina mo. Opisina, katabi ng chairman. Lumipat ka na agad. Sige, ituring na lang natin na may koneksyon ako. Lirui, samahan mo ako sa okasyong ito mamaya. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. Opisina at katabi pa niya. Parang ang pakiramdam, parang teacher na inilipat ang pasaway na estudyante sa tabi ng podyum para bantayan. Lirui, halika dito. Chairman, may kailangan. Sasamahan mo ako mamayang gabi para makipagkita sa isang tao. Kakilala, Chairman, tapos na ako sa trabaho. Para sa overtime, 3 beses ang sahod. Hindi ito tungkol sa pera. 5 beses. Sige, tara na. Tingnan mo kung ano ang nangyayari.
Pangulo, hindi ba kailanman pinalitan ang baterya ng sasakyan mo? Baterya, hindi ito electric na sasakyan. Ang Econ ay nag-aalerto tungkol sa baterya, ibig sabihin ay naubos na ito ng kuryente. Ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan palitan ang baterya. Maghahanap ako ng kaibigan, pinakamabilis ay 1 oras at kalahati. Pangulo, bakit hindi ka sumakay na lang sa sasakyan ko? Nasaan ang sasakyan mo? Yung puting sasakyan doon. Nagdadrive ka ng Bentley papasok sa trabaho. Kakabili ko lang kahapon. Chairman, tara na. Tungkol sa taong makikita natin mamaya, may kailangan ba akong bigyang pansin? Bawasan mo ang pagsasalita mamaya, sumunod ka lang sa akin. Boss, sino ba talaga ang makikita natin mamaya? Kailangan ko ng kaunting paghahanda. Isang kaibigan. May magandang pagkakataon siya sa pamumuhunan. Narito na, ito na ang bagay na iyon. Sa nakaraang buhay, nahulog siya sa bitak na ito, nalugi ang kumpanya, napilitang mag-asawa, at namuhay na miserable. Anong pagkakataon? Alam mo ba ang group buying? Group buying, alam na alam ko iyon. Yung makikita mo ngayon, ang negosyo niya ay grupo ng China. Ha 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 ha. Bakit ka tumatawa? Sinabi ko pa nga na gusto kong maging David Ogilvy ng China. Kung ang mga sulat mo sa hinaharap ay mapanatili ang antas na ngayon, hindi imposible. Salamat sa magandang sinabi mo. Mamaya, wag mong sabihing empleyado kita. Ano ang sasabihin ko? Sabihin mong boyfriend ko ako. Isang matatag na babae, si Bingling, ang kasama ko. Edward, pasensya na sa paghihintay. Kakarating ko lang din. Bingling, sino ito? Ito ang boyfriend ko, Leroy. Ito ang kaklase ko sa kolehiyo, si Edward. Ginoong Lee, ikinagagala kong makilala kayo. Edward. Hello. Gusto mo bang uminom ng anuman? Kapak sino? Siya, Amerikano. Ginoong Lee, paano kayo nakilala ni Bingling? Hindi ko pa naririnig na may nobyo siya. Mahaba ang kwento, naaalala ko pa yung araw na yun. Sa langit ng Putala Palace, ang asul ay parang isang hiyas. Bingling, nakapunta ka na ba sa Tibet? Nang maalala ko yung kwento ng kanilang nakamamanghang at romantikong pagkikita, damang-dama ko ang emosyon. Edward, nakuha mo na ba ang plano sa investment? Nandito na lahat. Karaniwang hitsura, bata pa. Bakit naman? Si Ginoong Lee ay 25 taong gulang lang, kakagraduate lang ba niya sa kolehiyo? Higit 1 taon na mula nang mag-graduate. Anong trabaho niya ngayon? Pareho pa rin sa industriya ng advertising. Anong opinyon ni Ginoong Lee tungkol sa merkado ng group buying? May mga magagandang ideya ka ba? Ang payo ko ay huwag nang mag-aksaya ng pera sa group buying. Leroy, huwag kang magbulaan. Talagang gusto mong mag-invest dyan. Sa ngayon, maganda ang prospects. Ang group buying ay nasa uso, sulit subukan. Tama ang iyong paghusga sa kalakaran ng merkado, mali ka. Akala mo ang group buying ay negosyo sa isang lugar lang, pwedeng mag-isa at magtulungan ng mapayapa. Sa market na ito, iisa lang ang mananalo, lahat o 100% o 0%. Ang 30% na iniisip mo, pangarap lang. Leroy, anong silbi ng sinasabi mo? Tumahimik ka, pakinggan mo muna ako. Sa pananaw mo, lahat ng nag-i-engage sa group buying, nagkakasala sa sarili. Ano ang batayan mo dahil lang sa dila mo? Bingling, nakita mo na ang plano ko. Ang group buying ay ang hinaharap basta't mahawakan natin ang pagkakataon. Maaaring makapag-gis tayo sa loob ng 3 taon. Detalyado ang plano at maganda ang background ng team. Maganda, para sa akin, parang bulag na nagsasalita ng walang katotohanan. Leroy, anong klaseng salita yan? Chairman, hindi kita tinutukso. Sinasabi ko, ang plano ni Ginoong Edward na ito, mula simula hanggang dulo, puno ng mga butas. Ano ang alam mo, nakita ko na ang pinaka-advanced na internet model sa Amerika. Tatanungin kita, nag-invest kayo ng 8 milyong yuan, gusto niyong gumawa ng group buying. Naglugi ang Noomi ng 300 milyong yuan, ang 8 milyon mo, ilang araw lang ba yan sa sabog? Ang pinakakatawa-tawa, nananaginip ka pa ng Series A at Series E. Bakit ka pa mag-invest sa maliit mong website na wala namang kwenta? Leroy, kung ikaw ang gagawa ng group buying, paano mo gagawin? Kung ako ang gagawa, mamamatay din ako. Ang larangang ito ay hindi lamang nakasalalay sa pananaw, kailangan din ng kapital, kakayahang magpatupad at swerte. Kaya, hindi ba dapat mag-invest sa group buying? Bingling, huwag kang makinig sa kanya, ang pinag-aralan ko sa ibang bansa ay ang pinaka-advanced. Edward, kaya mo bang lutasin ang mga problema na sinabi ni Leroy kanina? Sa usaping pamumuhunan, pag-iisipan ko pa ito. Bingling, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Salamat sa kape, paalam. Leroy, kung hindi ka mag-invest sa group buying, ano sa tingin mo sa Zenshai Group? Ano ang sinabi mo, ang Zenshi Group? Yibingling o Yibingling? Kakatanggal ko lang sa lungga ng mga lobo, ngayon gusto mo na namang tumalon sa pugad ng apoy. Tagapangulo, bakit ka nagmamadaling mamuhunan? Medyo nagugutom na ako. Tara sa restaurant, sabay na kumain at mag-usap. Ano ba talaga ang kanyang lihim?
Tagapangulo, paano mo nakilala ang mga tao mula sa Zenshi Group? Sa kaarawan ni Luxia Oli, nakilala ko ang may-ari ng Zenshi na si Tian Wei. Sabi niya na ang Zenshi Inye ay nagpopondo, maraming mga bituin ang gustong mamuhunan, maganda ang hinaharap. Si Luxia Oli ay hindi pa nakakapaglinis ng hip-hop na mundo sa oras na ito. Si Tian Wei, ngayon ay nasa magandang posisyon, pero sa hinaharap ay magiging nasa T-position na nanlilin lang. Anong nangyari, may problema ka ba? Kumain muna tayo, nagugutom na ako. Ito, at isang order ng seafood fried rice, mas maraming seafood, mas kaunting kanin. Ang dami mong in-order, kakayanin mo ba yan? Kung hindi, ipapa-take out ko. Nakakahiya, hindi ko na siya dadalhin dito ulit. Yung pagsusuri mo sa group buying, ikaw lang ang nag-isip niyan. Karaniwang obserbasyon, dagdagan ng kaunting pag-iisip. Mahilig sa pera, pero matalas ang mata. Ganoon ba talaga ang mga talentadong tao? Kumakain habang naglalaro ng cellphone, napakabastos. Malapit nang magbukas ang merkado ng mga stock, kailangan kong mag-order. Naglalaro ka pa rin ng mga stock. Luntian, nalugi ha, buti nga sayo. Sandali, luntian ang stocks ng ASIS, ibig sabihin tumaas. Kumusta ang stocks mo sa V? Ayos lang, kumita lang ng kaunti. Ito ba ang kaunti lang? Nag-message si Tian Wei, gusto niya akong makausap bukas tungkol sa investment agreement ng Zenshi Films. Waiter, isang boat ng alak. Missy, gusto niyo po, ng alak. Ang yelo na hindi umiinom, iinom ng alak, may daya. Kumain ng kaunti, para sa selebrasyon o pasasalamat, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Ano ang sasabihin? Isang ordinaryong tao, paano nakasakay ng Bentley? Personal na bagay, hindi na kailangang pag-usapan. Lirui, parang naiwan sa kotse mo yung Dior lipstick na binili ko para sa nanay ko, tulungan mo akong hanapin. Sige, tingnan natin mamaya. Lirui, alam mo ba kung bakit kita dinala para makilala si Edward? Bakit? Ayaw ng pamilya ko, na magtagumpay ako, gusto nila na magpakasal ako ng maaga. Buti na lang dinala kita, kung hindi, maluloko ako ni Edward. Ah, ganun ba? Sa nakaraang buhay, masalimuot ang kanyang kapalaran, dito nagsimula iyon. Akala ko, mayamang babae ang nag-aalaga sa'yo, hehe. Sa ilalim ng yelo, may nakatagong batang babae pala. Sobrang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Sino ang nagpalit ng damit ko? Ano nang nangyari kagabi? Ginoong tagapangulo, gising na ba kayo, may dalang almusal? Ikaw, huwag ka munang pumasok. Nandoon ang damit at almusal sa pintuan. Mag-ayos ka, kailangan mong makipagkita kay Tian Wei mamaya. Hindi siya pumasok, sino ang nagpalit ng damit, hindi ba? Ako ang gumawa nito. Bingling, 3:00 ng hapon, sa C-suite ng Huayu Hotel, handa na ang kontrata. Lirui, akala mo ba ay mapapatawad kita dahil dito? Ano bang nangyari sa akin? Ano ang ginawa mo sa akin kagabi? Uminom ka, hindi ko alam kung saan ka nakatira. Nakakulong din ang cellphone mo, kaya't dito na kita dinala. Sino ang nagpalit ng damit ko? Humingi ako ng tulong sa isang hotel staff para palitan ka. Totoo ba? Totoo, Chairman. Ha, kagabi, bayad sa pagkain 2,545, sa kwarto 410, kabuuan 2,955. Pag-ikot, bayad mo na lang 3,000. Lirui. Ha, lumayas ka na. Bakit mas mabilis pa magbago ng mukha ang babae kaysa sa stock market? Chairman, mahilig ka bang mag-invest sa stocks? Alainan. May rekomendasyon akong stock, flight integration. Alainan. Mamayang hapon, makikita ko si Tian Wei, pupunta ka bilang aking kasintahan. Ano? Napakalakas ng investment na ito, kailangan kong mag-ingat. Kung magagawa mong gamitin ang status na ito para mapaniwala ako na sumuko, muling iisipin ng pamilya ang tungkol sa kasal. Ginagamit mo ako. Pero ito rin ang pagkakataon mo para patunayan ang sarili, patunayan mong marunong ka talaga sa pamumuhunan. CJ, temporarily, tinanggap ko na itong Fayant. 3:00 ng hapon, Hotel Huayu. Magbihis ng formal Fayant. Magpanggap na Fayant, guluhin ang tunay na plano sa pamumuhunan at pigilan ang kasal ng pamilya. Si Tian Wei at yung siyang Master Chen. Sa hapon na ito, hindi pwedeng magkamali kahit isang hakbang. 1-0 yuan, medyo mababa ang benta.
Talaga bang umaasa siya o basta na lang sinabi? Kung malugi, ibabawas sa sahod niya. Tangshay, hindi ka ba nag-shoot sa Hingdian? Pwede namang ipagpaliban ang shooting, pero hindi pwedeng ipagpaliban ang malaking bagay ng kaibigan. Anong sinasabi mo? Sabi ni Lee Jun sa akin na ang boyfriend mo ay empleyado ng kumpanya, si Lee Rui. Para lang sa madaling makipag-date, inilipat mo siya sa katabing kwarto. Walang ganun, misunderstanding lang yon. Misunderstanding, isang lalaki at isang babae, magdamag sa hotel, sabay lumabas sa umaga. Ay nako, anong ginagawa mo? Nag-aalala lang ako sa'yo, baka lokohin ka. Sige na, naniniwala ako sa'yo. Ano bang klaseng tao siya? Siya ay isang eksperto sa stock trading. Nahuli ko lang ang account niya, mahigit 6 na milyon. Mahigit 6 na milyon, gaano na ba katagal siyang nagtatrabaho? Nagmamaneho siya ng Bentley Mulsanne. Bentley, gusto kong sumakay. Tama, kakain tayo ng tanghalian. Susubukan ko siya para sa iyo. Kung makakapasa siya sa aking pagsubok, maniniwala na akong totoo ka. Tatanungin ko siya. Kakain tayo ng tanghalian, gusto kang makilala ng best friend kong si Tangshay. Best friend, pagsubok. Ganito ka ba ka-nervous, talaga bang na-inlove ka na? Kung magpapa-crazy ka pa, hindi na ako pupunta sa tanghalian. Sige, hindi na lang tayo magsasalita. Ito na ba yung sinasabi ni Bingling na nakakamangha, mukhang sobrang ordinaryo naman. Usap tayo, taga-Haizu ka ba? Taga yun siya nako, nandito sa Haizu para mag-aral sa kolehiyo. O, taga-ibang lugar ka pala. Nakabili ka na ba ng bahay? Nakabili na. Gaano kalaki? Mga 3,000 square meter siguro. Bumili ka ba ng tirahan o pabrika? Tirahan. Nakabili ako ng 28 unit. Bingling, mukhang nakakatawa ang kaibigan mo. Narinig ko magaling ka sa stock market, magkano na ang kinita mo? Huwag tanungin ang edad ng babae, huwag tanungin ang kita ng lalaki, karaniwang asal sa pakikipag-usap, di ba? Nagmamayabang, may pagdududa, at ordinaryo ang hitsura. Ano bang nakita ni Bingling sa kanya? Ginoong Lee. Sobrang swerte, dinala ko ang mga katrabaho ko para kumain, mula sa malayo akala ko ikaw iyon. Ito ang sinasabi kong Ginoong Lee, malaking kliyente mula sa Yuanyang Star Garden, 2 gusali. Ginoong Lee, magandang araw, ako si Xiao Chen, mula sa Yuanyang Jingyuan, mataas na gusali na may tanawin ng ilog, may diskwento kang 9%. Tingnan mo ang aming bagong mundo, Ginoong Lee. Huwag kang mag-alala, hindi kita istorbo sa pagkain, ako ang nag-ayos ng mesa na ito. Ano ang ibig sabihin ng malaking kliyente? Hindi ba't sinabi ko na kanina, nakabili siya ng 28 na bahay? Totoo bang 28 ang bilang? At sinabi niya kanina na 3,000 metro kwadrado. Sino ba talaga siya? Bingling, baka totoo nga ang sinasabi niya. Yung mga sales manager na nakita ko, hindi sila mga tau-tauhan. Pero saan siya kukuha ng ganong kalaking pera? Sa stocks, sabi niya, kumita siya sa pangangalakal ng stocks. Pagbalik natin sa kumpanya, makipagtulungan ka sa akin, silipin natin ang kanyang stock account. Hindi ba masama yon? Stocks, Bitcoin, Greenfield culture, nakaayos na ang lahat ng dapat ayusin. Ngayon, panahon na para maglaro ng kaunting adrenaline. Noong 2010, ang bulaklak yun ang ginto. 50 milyon naging 1 bilyon. Kung tumaas ng higit sa 5%, mawawala lahat. Pero para sa akin, tanging kita lang, walang panganib. Kakastart pa lang nito. Umalis na siya, bilis. Hindi ba't hindi maganda yan? Hindi mo rin naman tinignan yun noong huli, di ba? Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa niya? Gusto ko. Nakakita ka na ba? Anong nangyari, wala ba? Siya, bumili ng Cotton Features. 50 milyon, 20 beses na leverage, 20,000 kontrata. Para siyang baliw, para siyang magpapakasira sa sarili. Basta't gumalaw ang presyo, mawawala ang 50 milyon na ito. Tumatakbo ka, babalik na siya. Naalala kong isinara ang pinto. Ginoong tagapangulo, may kailangan ba? Leroy, may gusto akong sabihin sa iyo. Pumasok ka at makipag-usap. Gusto mo ba ng tsaa? Sino ang may oras para uminom ng tsaa? Nag-aalala si Bingling sa iyo buong hapon. Anong nangyari sa akin? Pasensya na. Pumasok kami sa opisina mo kanina, tiningnan ang computer mo. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang 20 leverage? Alam ko. Kung alam mo, bakit ka pa naglakas loob? Dahil may tiwala ako. Bingling, tara na, kapag naubos na ang pera niya, doon siya maiintindihan. Sino ang nagsabing nalugi ako? Kakatapos lang ng settlement, gusto mo bang tingnan ang resulta ng araw na ito? 999,000. 9 milyon sa isang araw. Anong ginagawa mo? Kumikita ka na, hindi ka pa tumitigil. Sikat na bituin, natatakot ka sa ganitong halaga. Leroy, masyadong mataas ang panganib. Magpapatuloy ang presyo ng bulak hanggang sa susunod na taon. Sa oras na iyon, titigil na ako.
Kumikita ka ng 9 milyon araw-araw, kahit si Buffett, hindi niya kayang gawin yan. Kaya hindi ako si Buffett. Ako si Leroy. Nandyan ka ba? Ako si Leroy, may gusto akong itanong. Bakit mo naisip ang matagal na kaibigan? Narinig kong nasa Stanford ka, narinig mo na ba ang Instagram? Ano iyon? Isang filter na software. Gusto kong mamuhunan dito, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa tagapagtatag. Sige, hahanapin ko ito para sa iyo. Instagram, unang hakbang pa lang. Classmate ko sa high school, kumikita ng ilang libong yuan kada buwan, sabi niya mag-invest daw sa kumpanya ng mag-uo. Para lang makahakot ng atensyon ko, sobrang halata na ang kasinungalingang ito. Gamitin ito bilang pangunahing komunikasyon, social media, at content ecosystem. Unang hakbang, tinatayang 30 bilyong mag-yuan. Laging kulang ang pera. May kalahating taon pa. Mas nakakapagod pa kaysa sa nakaraang buhay na 996. Huwag mong hintayin na umabot ka ng 2025, baka mapatay ka na bago pa man. Congratulations, Lizong. Nasa panaginip pa ba ako? Nanaginip akong kasal na ako. Leroy, kakarating lang ng malaking pondo sa kumpanya. Congratulations, Leroy, nakagawa ka ng malaking kontribusyon. Pirma lang ng kontrata, sobra naman. Nagdesisyon ang kinkinlay na makipagtulungan ng pangmatagalan, lahat ay dahil sa iyong mga sulatin. Noong una, kapag pumirma ng malaking kontrata, isang tasa lang ng gatas at saa. Ayaw mo. Ano sa tingin mo? Tama na, bumalik na sa trabaho. Noon, mahigpit ako sa iyo, iyon ay para maipakita ang iyong potensyal, huwag kang magalit. Tungkol sa mga ginawa mo sa akin, tandang-tanda ko iyon. Alam ko ang tungkol sa iyo at sa chairman. Simula ngayon, ako na ang iyong sandata, saan man ituro, doon ako tatama. Talaga, hindi na matatanggal ang sombrero na ito. Jun, makinig ka, hindi kita pababayaan. Ruije, ang sundalo ay handang mamatay para sa kanyang kaibigan. Tama, Ruije, kailangan pa ng isang set ng kopya para sa men's style na mga magasin. Magasin, luma na yan. Blog, pwede rin bang mag-advertise doon? May 50 milyong user ang F-blog, milyon-milyon ang fans ng mga artista. Anong magasin ang makakatapat? Sobrang taas, talagang mataas. Aalis na ako. Anong nangyari sa'yo? Sino ang nanakit sa'yo? Sana hindi ko na lang ginawa. Nasaan ka? Nandito na ako. Sumakay ka. Gutom na ako. May alam akong magandang lugar. Kinansela ng Greenfield Culture ang exhibit sa susunod na buwan. Ako ang nagdudulot ng problema sa kumpanya. Ano na nangyari, ipaliwanag mo. Sabi nila nag-leak ako ng commercial na lihim. Gusto nila akong kasuhan. Si Zhou Yunhao ay naghihiganti sa akin, bigla na lang inalis ang exhibition ng luyuan. Ang kumpanya ay nag-invest ng daan-daang libo, lahat ay nasayang. Mag-file ng kaso, paano kami, isang maliit na kumpanya, makakalaban sa isang public company? Itong bagay na ito, ako na ang bahala. Paano mo ito sosolusyonan? Maghanap ng kaibigan, makipag-usap kay Zhu Changhua. Li, ayaw kong mangutang ng utang na loob. Tamang-tama, ibinabayad ko na sa iyo ngayon. Kung ganoon, pasensya na, Liu Dong, samahan mo ako. Sino ang hinahanap? Zhou Changhua. Chairman, may appointment ba? Walang appointment. Chairman ng Xinheng Investment, si Ginoong Liu Heng, nais siyang makita. Dalawa po kayo, nasa itaas ang chairman at naghihintay. Ginoong Liu, anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Kasama ang batang ito para makipag-ayos. Sino siya? Leroy. Kuya Li, anong maitutulong ko sa inyo? Bilang isang nakalistang kumpanya ng Greenfield Culture, ang kontratang pinirmahan ba ay pwedeng basta-basta lang sirain. Ganito ang klase ng gawain, magulo ang pamamahala, lumalabag sa kasunduan. Maaring makaapekto sa presyo ng stocks. Masyadong malakas ang salita. Yung kontrata na nagkakahalaga ng 100,000, hindi na dapat pinapansin. Dapat bang humingi ng tawad si Zhou Yunhao sa paggamit ng pampublikong kagamitan para sa personal na layunin? Pahihingin mo ang tawad ng anak ko. Ang AC Unhu ay sa pamilya namin, ito ay pribadong kagamitan, hindi pampubliko. Ang panahon ay magpapakalma sa iyo. Ako, naghihintay sa iyong tawad. Leroy, sulit ba ang ganitong maliit na bagay, ang utang na loob ko? Ginoong Liu, sa tingin mo, gaano pa katagal kayang suportahan ang presyo ng stock ng DV Unhu? Leroy, masyado ka pang bata. Ang ganitong tao tulad ni Zhu Changhua, mabuti na lang at may naibigay na hakbang. Sa tingin ni Ginoong Liu, mahalaga ba sa akin ang mahigit 1 milyong negosyo? Kumikita ka ng 30 milyon sa isang painting, syempre hindi ka magmamalasakit. Ang mahalaga sa akin ay naka-offend sa akin ang luyuan culture. Pipilitin kong magbayad sila ng halaga. Sa negosyo, mas mabuting magkaayos para kumita. Tatawagan ko na lang ulit. Hindi na kailangan. Kamusta na ang sumuyuan na pinasukan ni Ginoong Liu? Bakit mo tinatanong yan? Habang naghihintay, lumalaki ang pagkatalo.
Mas mabuting kumilos ng maaga. Kaya pala ako hinahanap mo ngayon, may iba ka pang layunin. Maaari ring sabihing 2 ibon sa isang bato. Naiintindihan mo rin ang stocks. May mas magandang pagkakataon ako. Interesado ka bang makipagtulungan? May isang tindahan malapit dito, pasok tayo at maupo. Alam mo pang bumalik. Ginuot ginangtang, wala ka bang proyekto, palagi kang nasa kumpanya namin araw-araw. Si Bingling ay nagingit-ngit buong hapon dahil sa iyong pagliban sa trabaho. Hindi ko pakikinggan ang paliwanag tungkol sa hapon na iyon. Nasaan ang copy? Anong copy? Mahal na mahal, pang matagalang kooperasyon, isang buong plano sa promosyon, ikaw ang responsable sa copywriting. Kahapon lang pumirma. Kung kailangan ng kliyente ngayon, kaya mo bang ibigay? Kung natapos mo na ang kopya, kahit 1 linggo kang hindi bumalik, wala akong sasabihin. Pero natapos mo ba? Ginoong tagapangulo, ikaw ang nagsabi nito. Hindi na ako kailangang bumalik sa linggong ito, di ba? Ano? Tapos na ang trabaho, pag-usapan natin bukas. Leroy, ikaw na walang hiya. Anong nangyari sa'yo? Alam mo ba kung magkano ang kinita niya? Ngayong araw. Tumaas na naman ang presyo ng bulak. Tumaas na naman ng 70 pesos. Tumaas na naman ng 70 pesos. Ibig sabihin, 900 milyon na naman. Ininvest niya rin ang 900 milyon na kinita kahapon. Kaya isang araw, milyon. Ang kita ng kumpanya namin sa isang taon, hindi pa kasing dami ng kita niya sa isang araw. Nanay, namimiss mo ba ako? Bakit kita mamimiss? Gusto kong yakapin ang apo. May inihanda ang pinsan mo na babae para sa'yo, magkikita kayo mamaya. Kung hindi ka makikipag-date ng maayos, huwag ka nang umuwi para sa Pasko. Nanay, bata pa ako. 25 ka na, anong kabataan pa ang sinasabi mo? Noong 25 ako, naglalakad ka na para bumili ng toyo. Address, ngayon, magbihis ka ng maayos. Mas matanda ka sa akin ng 1 taon, bakit hindi kita pinipressure? Baka may trono kayong dapat ipasa sa pamilya nyo. Nag-aasawa ako sa pamamagitan ng blind date. Alam ko ang sitwasyon mo, halos tugma, pero may ilang kondisyon na dapat linawin. Dapat lang, sabihin ng tapat. Una, dapat manirahan sa Haizo, kailangan bumili ng bahay. Walang problema sa down payment. Leroy, magpahayag ka. Walang problema. Magkano ang sahod mo? 3,700. 1 taon na mula nang magtapos, 3,700 lang. Ang sahod ko ay 5,800, ikaw 3,700, sabay-sabay. Makakabili ba tayo ng bahay? Hindi makabili. Kaya't sa tingin ko, hindi na kailangan pang pag-usapan ito. Huwag naman, ang saya naman ng mga kabataan na sabay-sabay na nagtatrabaho para sa mortgage, ang saya. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsusumikap, kapag umabot na sa mahigit 10,000 ang buwan ng sahod, hindi na problema ang mortgage. Ikaw, may plano ka ba para sa hinaharap? Nag-iisip ka bang magpalit ng trabaho? Wala akong balak na lumipat sa ngayon. Plano mo bang manatili sa 3,700? Sa totoo lang, ako, hindi mo na kailangang magsalita. May kaibigan ako sa kumpanya ng real estate, nag-hire sila ngayon. Mag-submit ka ng resume, sa loob ng 6 na buwan, ang sahod mo ay aabot ng mahigit 5,000, bibigyan kita ng pagkakataon. Ganyan ka ka-confident, kaya mong kontrolin ang kapalaran ng iba. Nakikita ko ang hinaharap sa loob ng 10 taon, pero wala siyang ganitong tiwala. Sa ngayon, ayaw ko munang magpalit ng trabaho. Huwag magmadaling tumanggi. Ang kaibigan ko, ilang araw na ang nakalipas, kumita ng higit sa 100,000. Higit sa 100,000. Yung basa. Mundo ng mayayaman, hindi ko maintindihan. Tayo mga ordinaryong pamilya, kaya't mas kailangan nating magsikap. Tama ka. Sayang at hindi kita nakilala ng mas maaga. Hindi pa huli ang lahat. Maaari akong magbigay ng mungkahi. Pasensya na, nahuli ako. Ginoong Lee. Siya ang sales lady ng Yuan Hang Xing Yuan. Kilala niyo ba siya? Siya nga. Nagkita kami sa isang EFI event. Nakilala ko siya sa event. Ayos lang na magkakilala. Bailan, hindi ba nag-hire ang kumpanya niyo? Masyadong mababa ang sweldo ni Leroy ngayon, hindi siya makabili ng bahay, pwede bang kunin siya? Mababang sweldo para sa ilang milyong piso na pagbili ng 2 gusali, hindi makabili ng bahay. Sige, ako na ang bahala. Leroy, ito ang pagkakataong tinulungan kitang makuha. Kung makakamit mo ang mga kinakailangan sa loob ng 6 na buwan, makikipagkaibigan ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para magtrabaho ng mabuti, hindi kita bibigtiin. Hindi na maaga, kailangan ko pang mag-aral para sa pagsusulit ng accountant. Sasama na kita, malapit lang ang bahay ko. Isama mo si Ate Song at si Zilan. Mag-set tayo ng ibang araw. Sasama ba ako sa inyo? Ay naku, may kailangan pang gawin sa opisina. Isama mo na lang si Zilan, uuna na ako. Ginoong Lee, wala ba akong nasira sa mga plano mo ngayon? Wala, talagang para lang yun sa nanay ko. May kailangan sa sales office, kailangan kong bumalik agad. Sasama ako sa'yo. Sakto, makikita ko na rin ang villa nyo. Bibili ka pa ba ng villa? Pagdating ng mga magulang ko sa Haizaw, sanay silang tumira sa bungalo, bibili sila ng villa para makapagtipid. May Bentley pero nagbisikleta para bumili ng bahay.
Wangdan, Zhao Kai, kamusta kayo? Zilan, ang tagal na natin hindi nagkita. Sino ito? Kaibigan ako ni Bailan, si Lirui. Bibili kami ng bahay, espesyal na dumaan kami para humingi ng rekomendasyon sa iyo. Kumita na kayo ng malaki. Si Tatay Zhao Kai ang nag-invest sa proyekto at kumita, kaya bibili siya ng bahay para sa amin. Maganda ang lokasyon at kalidad ng aming proyekto. Sobrang maliit lang, higit 100 metro kwadrado. Bakit hindi ka nagsasalita? Naalala ko, may lihim kang pag-ibig kay Bailan noong high school. Hindi mo pa rin siya gusto hanggang ngayon. May kaibigan din ako na bibili ng bahay, ipakikilala ko siya. Wow, napakabata pa at bibili na ng bahay. Dapat talagang samantalahin mo ito, huwag mong palampasin tulad ng ginawa ni Zhao Kai. Buti na lang hindi pinansin si Zhao Kai ng pamilya mo noon. Kung hindi mo makikilala ang isang napakabait na lalaki tulad ko. Oh, napakabait na lalaki, ano ang meron sa akin? Mas mabuti pa ako kaysa kay Zhao Kai. Alam nilan kung mabuti ako, hindi na kailangan sabihin sa inyo. Kaya gusto kong makita, napakabait na lalaki. Kayang bumili ng bahay. Pakilala mo ako sa isang villa. CJ, ang Villa Siam ang pinakamaganda ang lokasyon, nasa gitna ng komunidad. Sa nakaraang buhay, hindi ko na ipagkaloob sa mga magulang ko ang kasiyahan, kaya sa buhay na ito, kailangan kong ibigay sa kanila ang pinakamahusay. Zilan, nagpa siya kaming bumili dito. Ngunit malaking halaga ito, gusto naming makipag-usap ng direkta sa manager tungkol sa diskwento. Sige, tutulungan kitang makipag-ugnayan kay Manager Yuan. Pasensya na, pinapabalik kita. Walang anuman, bibili din ang kaibigan ko. O, anong gusali ang bibilhin? Nasa proseso pa ako ng pag-iisip. Dahan-dahang mag-isip, malaking bagay ang pagbili ng bahay. Kung mali ang bilhin, nakakainis talaga. Ginooli, pasensya na, napatawa kita. Nandito siya para magprotesta. Kasalanan mo, ang ganda-ganda mo kasi. Suxiangi, Pangulo ng Yuanhang, siya ba ang mag-aasikaso sa atin? Ginoo Aksui, magbibili lang kami ng maliit na bahay. Hindi na kailangang pumasok pa kayo. Sobrang magalang nyo. Para sa pakikipagtulungan, hanapin ang engineering department. Para sa pagbili ng bahay, hanapin ang sales lady. Hindi ba't hinahanap kayo, kanino naman kaya? Ginooli, matagal na kitang hinahangaan, ako si Suxiangi. Narinig kong dumating ang inyong malaking kliyente, kaya espesyal akong pumunta para bumisita. Napakagalang mo naman, Genve. Sui, ano man ang magustuhan mo ngayon, ibibigay ko sa iyo sa pinakamababang presyo sa merkado. Totoo ba yan, Genve? Sui, kung ganon, hindi na ako magpapakahiya. Number 8, Siam, 1-0 lahat ng bahay sa hanay na ito, kukunin ko lahat. Tatlong bahay. Nagbubuhat lang yata ng bangko yan. Isang ahente lang ng bahay, paano magkakaroon ng ganyang kayamang kaibigan? Haha, 2 gusali noong nakaraan, 3 gusali ngayon, tuwing pupunta si Ginooli, may sorpresa lagi. Kung ganito kang mapagbigay, di rin ako pwedeng magpatalo 85% diskwento. Maraming salamat, Ginoo Oksu. Ikaw talaga ang aking yaman, ipapaayos na lang ng staff ang papeles, magpapahinga tayo sa tiya. Walang problema. Yes, the way, Ginoo Oksu, pwedeng magbaba ng presyo, pero di pwedeng ibaba ang komisyon. Siyempre, hindi pwedeng ibaba. Ikaw ba si Zilan, ikaw rin ba ang nagbenta noong 2 gusali? Magaling, may kakayahan. Bukas, pumunta ka sa departamento ng tao ng grupo, aayusin ko ang bagong posisyon mo. Salamat, Ginoong Oksu. Hindi ba ito nagmamalaki mula kailan? Bibili pa tayo ng bahay. Anong bibilhin, bilisan mo? Interesado ba si Ginoong Lee sa real estate? Mataas na kita, syempre interesado. Mataas na kita, mahirap yan. Huwag kang magpapanggap, salamat na nandito ka, ikaw ang malaking tulong sa Far Voyage Star Garden. Pero sa Far Voyage New World, ang benta ay hindi maganda, nag-aalala ako. Sa Far Voyage New World, sa susunod na taon, magbabago ang plano sa subway, maglalagay ng istasyon malapit, sisimulan na ang development. Ginooli, interesado ka bang mamuhunan sa real estate? Gaano kalaki ang kailangan? Ano mang makakaya, mas maganda. Makakapuhunan ako. Pero may isang kondisyon. Gusto kong kunin ang karapatan sa pagbebenta ng Far Voyage New World. Ikaw, anong sinasabi mo, buong barangay ang ibebenta mo? Parang nagbebenta ng gulay, ibebenta mo lahat. Gusto mong ibebenta ang suyuan sa buong bagong lupa, hindi ba Star Garden? Gusto kong ibebenta ang Star Garden, kayang ibigay ni Executive Xu. Ginooli, nagbibiro ka ba? Iniisip ni Executive Xu, magbibiro ako ng ilang bilyong yuan. Kung totoo, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kondisyon. Sige, pag-usapan pa natin ng mas malalim. Ginoong Lee, sana ay maganda ang ating pakikipagtulungan. Yes, the way, may tanong ako sa iyo. Kung gusto kong ipagawa sa iyo ang isang bagay, interesado ka ba? Ako, ang alam ko lang ay magbenta ng mga bahay. Kailangan kita para magbenta ng bahay. Kinuha ko na ang Yanhang New World. Ikaw, interesado ka bang tumulong sa akin?
Walang pagmamadali, umuwi ka at matulog ng maayos, pag-isipan mong mabuti. Yuan Hang Xintiandi Subway Station. Ngayon, maglalaro tayo ng malaki. Pumunta ka sa opisina ko. Chairman, masyadong mataas ang aircon, di ba? Leroy, bakit ka nahuli? Inaasar ako, para sa kumpanya ako nahuli. Para sa kumpanya, sige, kung hindi ka magbibigay ng magandang paliwanag ngayon, hindi kita palalampasin. Nagtanong ako ng proyekto para sa kumpanya kagabi, umabot ako hanggang alas 4 ng umaga. Gusto kong makita kung anong proyekto ito. Makikipagtulungan ang Yuan Hang Real Estate sa atin. Sa ganitong malaking kontrata, lahat ng advertising company ay nag-aagawan. Paano ito napunta sa iyo? Bumili ka na naman ng bahay. Kakabili ko lang ng kondo para sa investment, kahapon bumili ako ng 3 villa para sa mga magulang ko. 3. Isang villa para sa mga magulang, isang villa para sa akin, at isang villa para sa mga kamag-anak. Paano mo nakilala si Xu Xiangwo? Narinig niyang nandito ako, kaya siya bumati. Sinadyang bumati siya sa'yo. Kung may magbigay sa'yo ng kontratang bilyon, pupunta ka rin para bumati, di ba? Salamat, huwag mo nang isiping mabuti ang mga sinabi ko kanina. Anong sinabi? Walang anuman sa pagka-late, naaalala ko ang iyong kontribusyon. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sa mga susunod na araw, gawin mo lang ang gusto mo, basta maayos ang koneksyon sa malalayad. Ginoong Lee, anong maitutulong ko? Kailangan ng mga tao para sa pagbebenta, pamamahala at ligal na usapin. Gusto mo bang gumawa ng malaking bagay? Naghahanda ako para sa eksklusibong pagbebenta ng Yuan Hang Xintiandi. Kailangan ng kumpanya ng pakikipagtulungan sa Yuan Hang. Masyado bang malayo roon, sigurado ka? Kaya kong ipagmalaki, tiyak na may plano ako. Kapag nagbukas ka, iwanan mo sa akin ang isang unit. Malayo yun, walang subway. Kulangan ng pera, kaya ang mabibili ko lang ay malayo. Baliw na babae, siguro natatakot na hindi ko mabenta. Sige, bibigyan kita ng pinakamalaking diskwento. Nakapagdesisyon na ako, palagi akong handang tumulong sa'yo. Manatili sa malayo ay maganda ang kinabukasan, dito ka magsimula ulit. Sigurado na ako. Maligayang pagdating. Tungkol sa kumpanya, may isang ideya. Bakit hindi bumili ng isang umiiral na kumpanya sa pagbebenta? May mga lisensya, may team. May mga mapagkukunan ka. May kaibigan akong kilala ang may-ari na gustong ipasa ang kumpanya. Ayusin ito agad. Leroy, sa loob ng 30 minuto, bumalik ka agad sa kumpanya. Tingnan mo, ang buong plano ng FAR sa Iling New World na ginawa ko. Masyadong magastos ito, tanggalin. Masyado nang luma, huwag. Ito ay tinatawag na bahagyang pagbabago sa iyong buong pagtanggi sa akin. Sasabihin ko ang totoo, Tagapangulo, nagbago na ang panahon. Kaya gumawa ka ng bago at ipakita mo sa akin. Promotion, pwede pa bang gawin ito? Simple, brutal at matatag. Matapos ang aktibidad, 100 milyong tao sa buong bansa ang makakaalam tungkol sa Yuan Hang Xintiandi. Ikaw ang magpapaunlad ng proyektong ito. Tataas ba ang sahod? Natapos ang proyekto, sahod, bonus at bakasyon, lahat ay kasama. Ganun lang, akala ko may iba pang gantimpala. Ginoong Lee, ikinalulugod kong makilala ka. Ito ang kaibigan ko, si Liu Jai. Naghihintay na si Boss Cheng. Dapat ay sinabi na ni Miss Chen ang tungkol sa sitwasyon ng kumpanya. 43,000, kasama na ang 6 na buwang upa, lisensya at kagamitan. Walang utang. Ayos lang. Mula ngayon, ililipat ang kumpanya kay Ginoong Lee. Nag-resign ako. Hindi ka umalis noong pinakamahirap ang kumpanya, ngayon aalis ka na. Walang karanasan, hindi maaasahan. Sa edad mo, hindi ako makakatiyak. CJ, kung aalis ka, huwag kang magsisi. Kung tatanggapin mo ang ganitong problema, ikaw ang magsisisi. Medyo nagsisisi ako na inirekomenda kita na bilhin ito. Ate King Lian, ang kailangan ko lang ay isang shell. Ang mahalaga ay ang mga bagay dito. Liji, ikaw ba ang dati mong asawa? Paano mo? Nakahula lang, mukhang maganda ang tao. Ayaw kong banggitin siya. Sa internet company, talaga namang marangya. Lahat ng gastos galing sa pera ng mga mamumuhunan, kaya hindi na ako magdadalawang isip. Pwede po bang malaman, may maitutulong kami sa inyo, Udora Corp. Ako po si Mauyuan Advertising, gusto ko sanang makipagkita sa inyo tungkol sa manager na responsable sa blog promotion. May appointment ba? Wala. Pasensya na, kailangan ng appointment para makipagkita sa supervisor. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pakitawagan ang supervisor na iyon. Sabihin mong gustong makipagkita sa kanya si Chen Qinglian, ang Senior Finance Manager ng UEFA. Sandali lang, Cop. 2 kayong pumasok, si Supervisor Su ay nasa 12 floor, room 1200 Manager Chen, kumusta? Ginoong Su, ang pangunahing tauhan ngayon ay si Ginoong Leroy, ako ang kasama niya. Pakikipagtulungan. Ano ang tiyak na pakikipagtulungan?
Pakiusap, tingnan ito. Walang bayad, gusto nyo kaming magbigay ng libreng daloy. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Talagang hindi naintindihan ni Ginoong Su. Kung gusto niyong makipagtulungan, kailangan may bayad, kung hindi, maaari ko lang sabihin na ikinalulungkot ko. Sige, pupunta ako sa Penguin para makipag-usap, baka interesado sila. Ikaw ba si Leroy? Sino ka? Si Ma Wensuan, vice-presidente ng bagong sanggay ng Langhaisaw. Ang tatay ko ay si Ma Xiaoxian. Anak ka ni Ginoong Ma, ikinagagalak kong makilala ka. Napanood ko ang video ng auction, malalim ang impresyon ko sa iyo. Ano ito ngayon? Ginoong Ma, nakikipag-usap si Ginoong Lee sa amin tungkol sa mga detalye ng kooperasyon. Supervisor Su, ano sa tingin mo sa plano? Ito tinatasa ko pa. Baka, Ginoong Ma, gusto niyo bang tingnan ito ng personal? May punto itong proposal. Pero, bakit mo gustong ipromote ito ng libre sa F-Blog? Dahil kaya kong ipataas ang bilang ng mga gumagamit ng F-Blog sa loob ng isang buwan. Ito ba ay tungkol sa promosyon ng real estate? Ginoong Lee, ikaw ba ang gumawa ng proposal na ito? Napakaganda, kung magtagumpay ang proyektong ito, magkakaroon ito ng mahalagang bahagi sa kasaysayan ng F-Blog. Hindi ko pa narinig si Ginoong Ma na nagbigay ng ganitong pagsusuri. Ginoong Su, ano ang opinyon mo? Magandang potensyal ang plano at mataas ang kakayahang maisakatuparan, sumasang-ayon ako. Ngunit sa usaping gastos, walang naunang halimbawa ng libreng promosyon ang kumpanya. Ang kabuang budget ng proyekto ay 4 milyon, bawat sentimo ay dapat gamitin sa pagpapatupad. Hindi lang siksin lang ang may ablog sa merkado. Kapag nangyari iyon, ang daloy ng tao ay mapupunta sa mga kakumpetensya, hindi ba't hindi kayo magiging masaya? Nangangbanta ka ba sa amin? Dapat makita ni Ginoong Ma na ang proyektong ito ay hindi lamang makakapag-advertise ng mga gusali, kundi makapagdadala rin sa inyo ng malaking daloy ng tao. Samantalahin ang pagkakataong ito, talunin ang ibang ablog at maging nag-iisang hari sa merkado. Sobrang labis, ang mga Fox at Penguin ba ay gawa sa papel. Ginoong Lee, ang proyektong ito, hindi naman kailangang makipagtulungan sa inyo. Maaari tayong makahanap ng ibang kumpanya, gumawa ng katulad na aktibidad. Tama. Sobrang walang hiya, mas walang hiya pa ang mga internet companies kaysa sa mga bangko. CJ, itong plano, libre ko pang ibibigay sa kumpanya nyo. Buti na lang at may ilang taktika pa akong tinatago. Pwede tayong magkompetisyon, tingnan natin kung alin ang mas epektibo. May iba ka pang panlaban. Akala mo ba hindi ko mapapansin na baka ninyo lang kinukuha ang ideya ko? Tama, itong plano ay basic version lang. Mayroon pa akong explosive version pero sa ngayon. Hindi pa karapat-dapat sinyulang ehibo na makita ito. Kung ibang kumpanya ang gagawa ng proyekto, makakakuha ako ng malaking komisyon. Huwag kang magmadali, hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Pag-aaralan ko pa ang plano. Sa pinakababa, bago mag-alas 5 mamaya, bibigyan kita ng tiyak na sagot. Ayos na, seryoso na si Ginoong Ma. Sige, bibigyan ko si Ginoong Ma ng isang hapon. Sa alas 5, gusto ko ng resulta. Ginoong Ma, sobrang mayabang ng batang ito. Mayabang, may dahilan siyang maging mayabang. Hindi ka ba natatakot na kopyahin niya ang iyong plano? Siyang nakakausap pero hindi niya makuha ang esensya. Ano ang gagawin natin ngayon? Uminom ng kape, tingnan ang stock market, maghintay hanggang alas 5. Sa prinsipyo, tinatanggap ng kumpanya ang pakikipagtulungan pero kailangang baguhin ang mga detalye. Kailangan naming pirmahan mo ang isang kasunduan sa pagtaya. Isang buwan ang panahon ng promosyon, 4 na round. Susuportahan ka namin ng buong puso. Ngunit bawat round ay dapat makamit ang mga layunin sa datos. Kung hindi makakamit, kailangang magbayad ng iyong kumpanya ng kaukulang halaga. Aksin lang, napakamaalalahanin mo pa rin. Hawak mo ang ginto pero nagtatakot lang sa maliit na lupa. CJ, pirmahan ko na ngayon. Nagugutom na ba kayo? May magandang restaurant malapit, ako ang taya. May auction na gaganapin, gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Itong landscape mula sa Dinastyang Ming, tinatayang 3 milyon, ano sa tingin mo? Tek, malambot ang tinta at ang pirma ay mababaw, gawa ito ng isang bihasang tao mula sa Republika. Ngunit 3 eksperto ang nagpatunay na ito ay totoo. Ginoong Ma, kailan ang auction? Sa susunod na linggo ng alas 8 ng gabi, sa Hanhai Auction House. Pupunta ako. Bakit? Dahil totoo ang bagay na iyon. Ang Winter Auction Catalog ng Giant Auction House tungkol sa mga modernong sining at kaligrapiya. Mahilig si Ginoong Ma sa pangangalap ng mga antigong bagay, ngunit ito ay tungkol sa mga modernong sining. Na-influensyahan ako ng aking ama sa pangangalap, ngunit mas gusto ko ang mga gawa mula sa panahon ng Rebolusyon. Gawa ni Ginoong Tangki noong 1973, ang pinakamababang presyo ay 140,000. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang marinig ang totoo o ang hindi totoo? Totoo. Huwag bilhin. May problema ang pintura. 3 piraso ng prutas ng bayan ang ginawa ni Tangki. Lahat ng 3 ay 18 square feet. Ito mo, 5.6 square feet. Tama ang sinabi ng Guru Jin, talagang nagkukunwari kang baboy para makakain ng tigre. Sinusubukan mo ako. Noong araw ng auction, talagang nakita mo na peke ang Spring River, Flower Moon. Hindi maaring sabihin. Bentley, kailan mo ako pahihiramin na magmaneho? Sinasabi ni Ginoong Ma na nagbibiro ka, malaki ang negosyo nyo, hindi mo naman papansinin ang sasakyang ito.
Ginoong Ma, tungkol sa proyektong ito. Gawin mo ng buong lakas. Kapag naging maayos, sa katapusan ng taon, makakakuha tayong dalawa ng mas magandang pagkakataon. Bumalik na, nag-celebrate kasama yung batang may apelyidong Lee. Sabi ko na, magkaibigan lang tayo. Magkaibigan, sobrang concern ka sa kanya, tinulungan mo pa siyang makipag-ugnayan sa kumpanya para sa paglipat. Anong ginagawa mo? Kumuha ako ng 3,000 yuan na komisyon ngayon, gusto mong mag-celebrate tayo. Tumigil ka na. Chen Qinglian, akala mo hindi ko alam, nakikita mo siya, bata, may pera, gusto lang sumama sa pera. Ikaw na isang babae na hiwalay na, kaya ka ba niyang tignan? Bukas, kailangang lumipat na tayo. Huwag mo siyang hanapin, huwag mo siyang abalahin. Leroy, maaari mo ba akong tulungan? Anong ginawa mo kahapon? Nagtatrabaho sa labas. Kahapon, si Yizong sobrang iritable, nakapagpiyok pa nga ng ilang tao. Sabi nila, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka nakarating. Leroy, saan ka pumunta kahapon? Inatasan mo akong mga siwa sa bagong proyekto, pumunta ako para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Ano ang nangyari? Nakuha ang bagong lang ihibo. Bagong lang ihibo, libre silang gagawa ng promosyon para sa atin. Ipinaliwanag ko ng maayos at ginamitan ng emosyon. Si Ginoong Ma ay napakamaunawain. At ngayon, pupunta ako para pirmahan ang kontrata sa ahensya ng Yuan Hang Xintiandi. Ang kumpanya ang iyong matibay na suporta, lahat ng gasto sa negosyo ay reimbursable. Kung may mga hindi maibigay na resibo, maaaring i-reimburse ang mga iyon pero ang sa iyo ikaw ang magbabayad. Kuripot. Nandyan na ba? Wala pang trabaho, nagkukwentuhan lang. Dumating na ang boss, lahat bumalik na sa trabaho. Sandali. Mula ngayon, ang Xingrui ay magpapatupad ng kulturang may katangian ng lobo. Ang mga makakagawa, manatili. Ang mga hindi makakagawa pwede nang umalis ngayon. Ngayon, lahat ay lumabas. Ipinahayag ko ang susunod na plano sa trabaho. Ang tanging misyon ng Xingrui kumpanya ay ang ganap na pangasiwaan ang integrasyon ng marketing ng proyektong Yuan Hang Xintiandi. Para sa proyektong ito, nakipagkasundo na ako sa Maoyuan Advertising. Para sa pambansang promosyon kasama ang Xinlang Vbo. Magsasagawa ako ng bagong istruktura ng sahod. Tataas ang base salary ng 30%, walang limit ang performance bonus. Ang mga team na hindi makakamit ang target ay mawawalan ng kabuang quarterly bonus. Tandaan, hindi na kayo mga tupa. Kayo ay mga lobo.